Ang Somalia ay isa sa pinakamahirap na bansa sa Sub-Saharan Africa. Noong 2018, tinatantya na 69% ng populasyon ay nakakaranas ng matinding kahirapan base sa itinakda sa sukatan ng kahirapan na $2.15 kada araw. Ang kahirapan sa Somalia ay nag-ugat sa labunang sibil at limitadong mapagkukunan, mga sakuna at kawalan na aktibo sa gobyerno. Meron itong $544 GDP per capita. Grabe yung ano rin kasi dyan, mga utol, yung parang rebellion, no? May mga ibang mga tao na may sariling army. So, napapanood ko sa news ito, mga utol. At napakaraming pirata dyan sa Somalia. Kung napanood nyo yung pelikula ni Tom Hanks na Captain Phillips, true to life po iyon, yan na nangyari sa Somalia. Napakaraming mga pirata dyan na umaakit ng mga barko dahil sa kahirapan na rin. At syempre, number one na rin na cause yung hindi matibay o matatag na gobyerno. And one more thing, dahil kaya naghihirap ang bansa dahil sa kaguluhan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Okay, dito muna tayo. Ano-ano nga ba ang kinukonsiderang pinakamahihirap na bansa sa buong mundo at ano ang ranking para masabing mahirap ang isang bansa? Ngayon ay pag-uusapan natin ang world's poorest country, mga utol. Sa buong mundo ay tinatayang meron tayong 196 countries. Ngunit 193 lamang ang kinukonsidera o member ng United Nations. Yung tatlo po, yung isa yung Holy See o yung Vatican City at yung State of Palestine. At ang Taiwan ay hindi kinukonsidera na country dahil hindi pa nila nakukuha ang kanilang total independence, although meron silang sariling gobyerno. Under pa rin sila ng Republic of China. Okay? So yun, mga utol, yung tatlo na yun ang parang... Pero ano na sila, state na sila. Okay, anyway, mabalik na tayo dito. 10 pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Kasama nga ba dito ang Pilipinas? Ito'y mula sa Wellbiz PH. Subscribe niyo mga utol, like niyo na rin yung video. Anyway, game na para malaman na natin. Ang mundo ay may sapat na kayamanan at mga mapagkukunan upang matiyak na ang buong sangkatauhan ay nagtatamasa ng isang pangunahing pamantayan ng pamumuhay. Gayunpaman, ang mga tao sa mga bansa tulad ng Burundi, Somalia at Central African Republic, ang tatlong pinakamahirap sa mundo, ay patuloy na nabubuhay sa desperadong kahirapan. Grabe, no? Ang pinakamahihirap na bansa sa mundo ay inuuri bilang mga ekonomiyang mababa ang kita sa World Bank ranking system. Nakabatay ang ranking na ito sa Gross National Income or GNI per capita ng bawat bansa, na isang sukatan ng kabuuang kita ng bansa na hinati sa populasyon nito. Ang GNI ay halos kapareho sa Gross Domestic Product or GDP per capita. Ang parehong sukatan ay sumusukat sa halaga ng dolyar ng lahat ng mga produkto at serbisyo na ginawa sa isang particular na bansa. Sabay-sabay nating tuklasin ang mga pinakamahirap na bansa sa mundo at ating alamin kung kasama dito ang Pilipinas. Pero bago yan, huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong mga klaseng videos. Wellbiz PH. Anyway, bago tayo magpatuloy at lumaon, kasama nga ba ang Pilipinas dyan? Sa 10 pinakamahihirap na bansa sa buong mundo. Anyway, yung sa Africa kasi, except South Africa, lahat ng bansa sa Africa ay mahirap o kung sinukonsidera na pinakamahirap na bansa except South Africa. Kadalasan yung Central at yung East Africa ang mahihirap na bansa bukod sa napakagulo 'di ba? Yung mga nakikita niyo mga civil war doon yung nangyayari sa East Africa. Wow. Liberia. 10. Liberia. Ang Liberia ay matatagpuan sa West Africa
na tahanan ng 5.3 milyong katao. Sa nakalipas na 35 na taon, 2 digmaang sibil ang naganap sa Liberia na lubhang sumira sa ekonomiya nito at lubhang nagpahirap sa bansa. Grabe oh. Idagdag pa ang pagkakaroon ng sakit na Ebola na umabot pa sa 15,000 katao ang namatay. Ang GDP per capita nito ay $735 at merong 51% poverty rate sa buong bansa. 51% Ibig poverty sabihin, rate. kalahati ng populasyon ay nakakaranas ng matinding kahirapan. Grabe. Hindi pa yan yung pinakamahirap. 9. Democratic Republic of Congo. Ang DRC ay kabilang sa 10 pinakamahirap na bansa sa mundo. Sa $660 GDP per capita, may tuturing itong nasa extreme poverty na halos 64% ng populasyon. Ito'y katumbas ng 60 milyong tao na nabubuhay sa mas mababa sa $2.15 sa isang araw. Gayunpaman, meron pa ring positibong nangyari sa DRC dahil ito ang pinakamataas na paglago sa alinman sa mga bansang pinakamahirap at maaaring hinugna para sa pamumuhunan. Eight. Somalia. Ang Somalia ay isa sa pinakamahirap na bansa sa Sub-Saharan Africa. Noong 2018, tinatantya na 69% ng populasyon ay nakakaranas ng matinding kahirapan base sa itinakda sa sukatan ng kahirapan na $2.15 kada araw. Ang kahirapan sa Somalia ay nag-ugat sa labanang sibil at limitadong mapagkukunan, mga sakuna at kawalan na aktibo sa gobyerno. Meron itong $544 GDP per capita. Grabe yung ano rin kasi dyan, mga utol, yung parang rebellion, no? May mga ibang mga tao na may sariling army. So, napapanood ko sa news ito, mga utol. At napakaraming pirata dyan sa Somalia. Kung napanood nyo yung pelikula ni Tom Hanks na Captain Phillips, true to life po iyon, yan na nangyari sa Somalia. Napakaraming mga pirata dyan na umaakit ng mga barko dahil sa kahirapan na rin. At syempre, number 1 na rin na cause yung hindi matibay o matatag na gobyerno. And one more thing, dahil kaya naghihirap ang bansa dahil sa kaguluhan. Yun. So, pero ano ba yan? Sobrang tagal na yan. Dekada o baka century na nangyayari yan sa side na yan ng Africa, mga utol. Tuloy na natin. 7. Mozambique. Mozambique. Ang Mozambique ay isang bansang matatagpuan sa Timog Silangang Aprika. Kilala ang Mozambique sa mga likas na yaman, kabilang ang coal, natural gas at hydroelectric power Sayang. na naging malaking pinagmumulan ng kita ng bansa. Gayunpaman, nahaharap pa rin ang Mozambique sa ilang hamon, kabilang ang kawalang tatag sa politika, tunggalian at kakulangan ng infrastruktura. Ang bansa ay may mataas na antas ng kahirapan na higit sa 67% ng mamamayan ay mahihirap o katumbas ng 21 milyong katao. Grabe. Meron itong $542 GDP per capita. Six. Madagascar. Ang Madagascar ay isang islang bansa na matatagpuan sa Indian Ocean, sa silangang baybayin ng Afrika. Kilala ito sa kakaibang flora at fauna na kinabibilangan ng ilang uri ng hayop na wala saan man sa mundo. Karamihan sa mga tao sa Madagascar ay nakakaranas ng matinding kahirapan. Sa kasalukuyan, 75% ng populasyon ng Madagascar ay nabubuhay sa mas mababa sa $2.15 bawat araw. Nangangahulugang 25.6 milyong naninirahan sa bansa ay nabubuhay sa mas mababang itinakda ng poverty line ng World Bank. Mayroon itong $522 GDP per capita. Grabe, no, mga utol. Pero may pelikula yung Madagascar, di ba? Maganda yun. Yung sa Disney yata yan, kung hindi nagkakamali. Anyway, maganda yung lugar, no? Mayaman sila. Tsaka, lalo na yung Mozambique, no? Mayaman sila sa likas na yaman sa coal at natural gas. Ngunit bakit naghihirap ang bansa nila?
Ano sa palagay ninyo? Hindi maayos na patakbo ng gobyerno. Number 1 na dyan, sigurado, yung korupsyon na nangyayari. Yun naman yung number 1 cause talaga. Kaya rin nagkakaroon ng mga civil war. Kung nanonood kayo ng mga international news, laging laman etong mga bansa na ito sa balita dahil sa kaguluhan. Okay, dahil na rin nagugutom ang mga tao, walang hanap buhay, at saka syempre yung korupsyon sa kanilang gobyerno o sa kanilang pamunuan. Number 1, yun ang nag-i-ignite kung bakit ang mga tao ay nag-aaklas. So dahil doon, syempre, pag magulo yung bansa, talagang walang kikitain at walang mag-i-invest sa isang magulong bansa. Diba mga utol? So, yun. Grabe, no? 25 million mahigit na katao ang nakakaranas ng taggutom. Niger. Ang Niger ay isang landlocked na bansa na matatagpuan sa West Africa. Kilala ito sa malawak na disyerto at sari-saring pangkat etniko at wika. Mayroon itong $510 GDP per capita. Pababa ng Ang pababa, no? agrikultura ay may higit sa 40% ng GDP ng bansa. At ang Niger ay may 10 milyong tao o 42% ng populasyon ay nabubuhay sa matinding kahirapan at ang akses sa pinagkukunan ng pagkain ay limitado. Isang beses na lang siguro sila makain yan. Sierra Leone. Isa pang bansa na matatagpuan sa West Africa ay may naninirahang 7 milyong katao ay ang Sierra Leone. Ang kabisayrang lungsod ay ang Freetown. Mayroong $505 GDP per capita at lubhang nakakaranas ng kahirapan. Dahil ito sa laganap na katiwalian sa gobyerno, kawalan ng karapatang sibil, mahinang infrastruktura at kawalan ng wastong sistema ng edukasyon. Kaya maswerte pa rin tayo, mga utol. 3. Afghanistan. Sa kabila ng pagkakaroon ng higit sa $1 trilyon ng mineral deposit, ang Afghanistan ay nananatiling pinakamahirap na bansa sa mundo. Ang antas ng kawalan ng trabaho ay higit sa 23% at humigit kumulang kalahati ng populasyon nito ay nabubuhay sa extreme poverty o matinding kahirapan. Tinatayang 95% ng mga Afghan ay walang sapat na makakain o sapat na pera para sa pagkain. Isipin mo, 95% ng population ay nakakaranas ng taggutom sa Afghanistan, although napakalaki ng deposito nila ng langis. Kasi nga, napakagulo ng bansa na yan. Hindi na, simula yata na nagkaisip ako, hindi na tumigil yung civil war dyan, yung gera, yung rebellion. Ay, grabe. Diba mga utol? Diba? Palagi yan. Sila ang laman ng international news, yung kaguluhan sa Afghanistan. Na hanggang ngayon, kadalasan ng mga, isipin nyo nga, yung mga US military. Kadalasan, lagi sila nadideploy dyan sa Afghanistan. No? Syria, Afghanistan, yan yung magugulong, sobrang magugulo. Sudan, sobrang magugulo ng mga bansa na yan. Talagang grabe yung gera dyan. Kaya hindi na bago o na makaranas sila ng ganyan kasi hindi naman tumitigil ang kaguluhan. So, hindi maayos ng gobyerno yung kanilang sistema, yung pamumuhay. Talagang number 1 na magpapalago sa ekonomiya ng bansa, unang-una sa lahat yung peace and order. Diba? Bago pa yung mga sunod-sunod. Siyempre, infrastruktura, yung mga investors, yung trabaho, paano magkakatrabaho? Puro gulo ang nangyayari, diba? So, come to think of it, mga utol. So, no wonder, andyan sa listahan o kinukonsiderang pinakamahirap na bansa ang Afghanistan. Okay? Pero hindi pa sila yung pinakamahirap. Okay mga utol, tuloy na natin. Hirap mabuhay dyan. 2. Central African Republic. Burundi ang pinakamahirap. Bagamat ang Central ng Africa Republic ay nakitaan ng pagbuti sa mga nakalipas na taon, kailangan pa rin nitong gumawa ng higit pa upang makaalis sa listahang ito.
Sa ulat ng 2018, ang bansang ito ay nasa extreme poverty na halos lahat ng mamamayan ay nagugutom. Sa katunayan, karamihan sa pamilya ay kumakain lamang ng isang beses sa isang araw. Sinasabing dahil sa kakulangan sa implementasyon at hindi magandang pagpapatupad ng mga regulasyon, kaya nahihirapang makabangon ang bansa na may $448 GDP per capita. Burundi. Ang pinakamahirap na bansa. Nangunguna sa listahan sa 10 pinakamahihirap na bansa sa mundo ay ang bansang Burundi. Matatagpuan sa East Africa at may populasyon na halos. Bago natin pagpatuloy, tingnan natin na lang sa Google, no? So, ito yung mula sa World Population Review. Okay? Poorest country in the world, or ang tawag ngayon underdeveloped countries, in third world. So, ito po yung 10 pinakamahirap na bansa, no? Nandito. Burundi, Somalia, Mozambique. Hoy, as of 2022. Ito yung pinapanood natin video ay as of 2023. Madagascar, Sierra Leone, Afghanistan, Central African Republic, Liberia, and Niger. So, Democratic Republic of Congo ang number 10. So, ang Pilipinas ay hindi kasali. Balikan na natin yung video natin, mga utol. So, ang Pilipinas ay hindi kasali sa 10. So, pero mahirap, anong tawag din? Developing countries ang tawag sa atin. Okay? So, mabalik na tayo sa ating video. Balikan lang natin konti. Burundi. Ay ang bansang Burundi. Matatagpuan sa East Africa at may populasyon na halos 12 milyong katao. Ang lubhang nagpapahirap sa bansang ito ay ang internal conflict at katiwalian. 65% ng mga naninirahan dito ay may hirap at merong $292 GDP per capita lamang. At kung ikukumpara natin sa Pilipinas na mayroong $3,597 GDP per capita. Okay, mga utol. So, yan ang 10, no? Sa tayo nasa 3,500 GDP per capita. Sila 200 plus lamang. So, developing country ang ating bansa, kaya huwag kayong mag-alala. Dapat lamang manatili yung peace and order, kaya yun yung ating alam kong inaayos ng ating gobyerno. Para maingganyo ang mga investors at ito lamang nakaraan ay nasa World Economic Forum si President Bongbong Marcos at siyam na kumpanya na ng multi-billion dollars companies ang nagpakita ng interest. So sa bawat state visit na kanya ginagawa ay nakakakuha ng positibong balita ng investments dito sa Pilipinas. Okay, at kinukonsidera na sabi ng mga bilyonaryo, yung mga CEO ng multi-billion dollars companies, isa ang Pilipinas ang next big thing in Asia. Okay? So yun mga utol, pero kailangan ko ang inyong mga komento hinggil dito. Paki-comment na lang, hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles, in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe mga utol. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.